since 1880 pa yung bahay. So, ganun katagal siya yung bahay. So, this was a gift from a gift to ng magulang ni Segunda Katigba tsaka ni Manuel Luz nung kinasal sila. So, let's go back muna sa go back pala. Sige. Let's give you a brief background of what Lipa it was before. Lipa was during the 1880s was the 1800s was one of the most glorious na bayan dito sa ano. Kapag pwede mo compare to medyo sa Paris saka ano. Bakit? Kasi noong time ng 1800 yung buong mundo ay nagkaman ng virus yung coffee nila. So, na-spare ng Lipa. So, dito pumupunta ang mga dayuhan at saka mana just to get yung coffee. Yung sinasabi namin kaping barako. Yun, yung origin. So, yun yung ano. So, dito sila ano. And yung mga Lipeños na tinatawag ng mga taga-Lipa ay ano sila, they were paid by gold coins. So, kung ma-imagine yung gold coins daw ay minsan sa sako-sako ang natatanggap ng gold coins. So, malalaki ang mga bahay ng time nito. May mga bahay dito na isang block ng mga bahay. There was also a house here na imagine na yun, may isang table siya na can occupy 100 guests. So, ganun kalaki yung mga bahay doon, yung mga ganyan. And malalaki rin ang orchard nila, kaya dito sa bahay na ba nila kami. May mangga, may kalamias, ano. Because before naman, wala pa naman tayo salis-salis pa na tayo ng patay. So, yung mga puno ang ginagawa na lang pang seasonal na parang pagkain ng mga bata na naglalaro sa kanan. So, mayaman ang Taga-Lipa and ang Lipa ng time sa Kayamana, nagtayo sila ng diamond store dito. And libangan ng mga babae dito ng time bumili ng diamond. Maglalagay ng abog sa kanilang abog. Ito pala sa kanilang Yung libangan, naganda ng mga diamond. And they were able to afford to buy, to have a big lot, big houses, and ano. So, doon natin may sisingin si Segunda Katigba. Segunda Katigba, siya ay ang mga babae ng time na yun, kung medyo may kaya ka, they were able to study in Manila sa La Consolacion. And the males, ang mga lalaki ay nag-aaral naman sila sa Europe. They traveled by tugboat and yung steamboat travel. It took 3 months bago sila makapunta sa mga Europe places just to study. Ang mga Segunda Katigba ay pumunta sa La Consolacion. So magta-travel siya almost 2 days bago makarating doon. Pupunta dito sa Laguna de Bay, tapos sasakay siya ng ferryboat, dadaan doon sa Malacanang, tapos doon sa Labababa. So ganun kalayo ang bago makapag-aral ng mga. So yun, doon nagpasimula ang Segunda Katigba is the first love of Jose Rizal, our national hero. Paano sila nakita? Yung si Olimpia was birthmate of Segunda Katigba. And yung si Mariano was Mariano Katigba na ni Segunda Katigba. Yung mga kapatid ni Mariano Luz, asawa niya, was also kasamang best friend rin ni Jose Rizal. So nakita sila doon sa boarding house nung pumunta si Jose Rizal, nakita ni Segunda na first love siya na in love. Nagustuhan niya agad si Segunda Katigba. Kaya Segunda Katigba naman yung time na yun. Yung mga sinasabi natin noon, matandaan, engaged siya sa lolo namin at the age of 14, ganun, kabata nung time. So, wala nang gawa naman si Rizal, kundi manligaw, glances, and meron doon isang, pakita ko po yung mamaya lang. Meron doon isang parang galing sa National Historical Museum, yung diary ni Jose Rizal. Sinulat ni Jose Rizal tungkol sa napipil niya doon si Segunda Katigba. So, and yun,
Along the way, hindi naman sila kasi Pero from time to time, pumunta rin dito si Rizal. Yung Alagao tree na yun, yung tree na yun, luma yun, yung dahon niya na igamot sa ubo, sa ubo, nilalagay yan, yung gamot sa ubo para medicinal plant yan. Yan ay since 1800s pa yan. Diyan tinatali niyo sa laki ng kabayo. Yung puno niyan, sir? Yung Alagao Since tree. 1880? Oo, since 1800s pa yan. Diyan tinatali mo si Rizal sa laki ng kabayo. Tingnan ano ko na. Tumayo yung balahibo ko. There's also, No prone lang eh. mamaya, Oo, sa prone taas lang. yun, meron silang chess table doon. Naglaro din si Jose Rizal sa kanyang si Manuel. Nanindig yung balahibo ko. Chess. Since 1880 na. Kasi nung time na yun, nakailang dalo,